Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. And this is a collective reading. Knight of Cups in reverse. King of Swords. Oh my gosh. Pair to. Meron ka ng mga nire-reject. Oh, pwedeng ma-offer, yung mga sinusuyo sa'yo. O kunwari, may mag-offer sa'yo, i-reject mo na. Ayaw mo nang tanggapin. O kaya kung merong sinesense yung mga negativities, energies ng iba, influences ng iba, or kung ano man yan, sinesend nila sa'yo, nare-reject mo na, o i-reject mo na. Hindi mo na tatanggapin ba? Ganon. Or pwedeng offer ng person to sa'yo na nagbabalak na mag-offer sa'yo ng cup of love. O sino man yung mag-offer sa'yo ng cup of love na tinatandaan mo na yung tao na yun, na hindi mo natatanggapin talaga yung offer niya. Pag nag-offer sa'yo ng cup of love, you're cold towards that person and an emotional na tinatandaan mo na yun na yung decision mo. Klaro na sa'yo, sa isipan mo, na hindi mo tatanggapin yung offer ng tao na yan. I-reject mo yung offer niyan. Mga ganun ba? See? You're intellectual, logical, intelligent, tough. Strong yung mind mo yon. Mind mo na susunod. Hindi yung emotion mo. Ganyan yung mga energy ng mga tao nasaktan, nadala. At nasira yung tiwala. Ay ganon. Wala ng tiwala sa isang person man o sa maraming person. Anong yung body mo energy ngayon? Bukas yung third eye mo. Pure yung intention mo. Pag tumutulong ka, pag meron kang ino-offer na tulong, or pagkain man, ganon. Kasi, you're kind-hearted, empathetic. Sa pure yung intention mo, wala kang masamang intention pag may ino-offer ka na tulong. O pag may binibigay kang tulong, wala siyang kapalit. Ganon. Ibig sabihin na awa ka, o kaya tutulungan mo, o kaya bibigyan mo ng pagkain, mga ganun. Kasi naawa ka eh. Ganun yun. Yung tao may empathy, may habag yan. Maawain yan, kagaya mo, maawain ka. Pero merong mga nireject mong mga o may i-reject kang offer, or may mga nire-reject kang mga sinesend sa'yo, pwede din ganun, may sinusuyo sa'yo, pwede ganun. O kung may susuyo sa'yo, i-reject mo. Parang ganun. Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon, Judgment. Seven of Cups in reverse. You know what you want. Hindi ka na nalilito
kung ano yung gusto mo, kung ano yung totoo, kung ano yung real from fake, kung ano talaga yung dinidesire mo, kung alin ang tunay sa peke, kung alin ang the one sa hindi totoo, tunay. Naklaruhan ka na, lalo yung isipan mo, yung pag-judge mo. Kung meron kang pagkalito lately, or kung meron kang mga choices or options, na nalilito ka kung sino yung the one, o kung ano yung best choice, or best option, or best choice, no? Or best decision. Ngayon, alam mo na, klaro na sa'yo kung ano yung pipiliin mo, kung ano yung best choice. Kasi klaro na yung judgment mo hindi na clouded. Hindi ka na nalilito. Alam mo na, klaro-klaro na sa'yo kung ano talaga yung the best for you, or the one for you, or what is good for you. Kung ano yung tunay sa peke, kung ano yung mga tunay sa mga nagkukunwari. Ganon. Kung sa person yan, merong tunay, merong pure intention sa'yo, o the one, no? Baga, yung the one na meant for you. At yung iba ay mga nagpipretend na they're the one, no? Pwede nilang gayahin yung tunay, di ba? Merong mga ganyan kasi dito sa mundo ko. Meron kasi mga fake, nagwe-wear ng false mask. Meron namang real, no? So, either dun sa nabanggit ko, ano pa yung energy mo ngayon? See? You show your true self. Kung sino ka, kung ano ka, as a person. Na mapagmahal ka sa hayop. Kasi may mga hayop. O you're so loving and caring, affectionate towards animals. How brave you are. Your true face. Your real face. Hindi mo kinakahiya yung mukha mo. Yung personality mo. Your true self. Meron kang in-uncover na parang mysterious yung mukha mo, yung personality mo. Na tinanggal mo yung mystery na yan. Na-reveal mo who you are. Kung ano ka. Kung sino ka. And that's the true you. That's the real you. Wala naman masama doon na sabihin ko ano yung totoo About sa'yo, basta totoo lang. Huwag lang yung gawa-gawa o yung kinrate mo lang o huwag lang yung kasinungalingan. Ganon. Meron kasing mga nagkikreate din talaga. No? Meron naman hindi. Basta totoo lang. Hindi ka mahihiya kung basta totoo. Basta totoo lang. Yung iba nga, hindi nga nahihiya. Kahit nakasinungalingan, kahit gawa-gawa lang nila yun. Ba't ka naman mahihiya kung totoo naman, di ba? Pero meron pa minsan na kahit totoo na magmukha silang mayabang, ganon, di ba? Ganyan tayo minsan. Pag magmukhang mayabang o mataas, sa iba pag sinabi mo yung totoo, ay hindi mo na lang sasabihin I-keep mo na lang sa sarili mo Mga ganon. You are so brave to show na tanggalin pati yung mask mo. Hindi yan mask. Yung parang ano yan, parang nakatakip sa mukha mo, sa personality mo. Parang yan ang nag-hide sa totoong personality mo, sa totoong ikaw. Na walang alam yung iba tungkol sa iyo, about sa personality mo, about sa pagkatao mo. Yung parang nakatakip na yan. Matapang ka na tinanggal mo yan. And to show your true self, na i-reveal yung totoong sarili mo, yung totoong ikaw, yung totoong pagkatao mo, the really you. How pure you are, how kind-hearted you are towards animals. O kung ano man yan, yung totoong ikaw na
Ganun. O gustong-gusto mo sa nature, kasi nature yun dyan, oh. You feel more grounded, relaxed, healed, at peace, balance, connected with nature. Pag nasa nature ka, you feel balanced, comfortable, relaxed, calm, ganyan. Anong darating sa buhay mo, sa'yo? Ay. Eight of Swords, the Magician. The Magician. It's a person, the Magician. Yan ang darating sa'yo, sa buhay mo. Na-restricted o pinipigilan yung sarili niya. Napipigil, kinokontrol niya yung sarili niya, na-restrict niya yung sarili niya. Ano ba to? Gumagawa ng witchcraft yan? Bakit magician yung energy niya? Gumagawa ng witchcraft ba yan? Si magician. Hindi ko pa nan. One more. Gumagawa ba to ng witchcraft si magician na darating sa'yo? Hindi. Hindi. Ano yan? Manifestor? Kasi magician manifestor yan siya. Manifestor. Ayan o. Isip tayong isip. Nag-overthink. Nagmamanifest. Basta isip siya ng isip. Ayan o. Nag-overthink siya ng problema. Ganon. Manifestor to magician may pagka-manipulative lang. Ganon. Hindi naman siya witch. Kung dati ay witch siya, baka nagbago na. Pero kung hindi naman talaga siya witch, hindi, no? Okay. Ano siya? Para bang gagawin niyang lahat para lang makuha niya yung gusto niya. Kaya nagpapaka-stress siya. Nag-iisip ng solusyon sa problema niya. Ng way, ng paraan para makuha niya yung gusto niya. Nagagawin niya lahat. Gagamitin niya lahat ng tools niya na pwede niya magamit. Gagalawin niya pwede niyang magalaw, no? Na pwede niyang gawin, no? Para lang makuha niya yung gusto niya. Ano ba yung gusto niya? Ikaw? Ano yung gusto niya? Ikaw? Oh, ikaw. Ikaw ang gusto niya. Ikaw. Wow. Ikaw ang gusto niya makuha. Bakit gusto ka makuha ni magician na yan? Para makarecover siya sa sadness, emotional turmoil, sa grief. Siyempre, pag nandiyan ka na sa kanya, hindi na siya magsasuffer emotionally, para hindi na siya magdurusa, para hindi na siya nagdadanas ng emotional turmoil, ganyan. Para hindi na siya iyak na iyak, para hindi na siya nag-grief. Umiiyak ba yan ngayon? Dahil sa'yo? Let's see. Umiiyak siya ngayon dahil sa'yo. And, para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Oh, the Tower. For clarification with the Tower here. Para magkaroon talaga ng new beginning sa inyong dalawa. Magkaroon na ng yung pag-reach out, yung gano'n, mag-umpisa na mag-umpisa na kayo ng relationship. Kaya maglakas loob to guys Maging courageous kung sa English pa, na mag-reach out sa'yo. Si Magician. Ano ang feelings ngayon ni Magician na yan? Sa'yo. Umiiyak. Gustong-gustong bumalik. O dinidesire niya makabalik sa'yo. O gusto niyang bumalik sa'yo. Ay, past mo to. O lumayo yun sa'yo dati.
O gusto niya magkabalikan kayo kung sino man lumayo sa inyo. Basta gusto niya magkabalikan kayo o gusto niya bumalik sa iyo, ganun. Kung sino man lumayo sa inyo. Malamang kung siya yung lumayo ay gusto niya bumalik sa iyo. O kung ikaw lumayo, gusto niya magkabalikan kayo. Gusto niya bumalik ka. Mga ganun ba? Yun ang dinidesire niya. Anong iniisip ngayon ni magician na yan sa'yo? Iniisip ka niya na umiyak nga eh. Anong iniisip ni magician na yan sa'yo ngayon? Ang pakasalan ka. Ang magpakasal kayo. Para mapangasawa ka na niya. Sabahin kayo. Emperor. Ayan o. Ang panindigan ka na niya. Ang asawain ka na niya. Para magkaroon ng stability sa inyo. Para masaya na kayo. Mag-enjoy na kayo sa buhay. Masaya na kayo magkasama. You live a positive life and a stable life. You feel secured, happy. Ganyan. Lagi kayong nakangiti. Siyahin. Together. Ganun. Nalayan pa ako. Anong message ng heavenly realm sa'yo? Meron ba? Tingnan natin kung meron. Wala. Meron ba message sa angels? Tingnan natin kung meron. Wala din. Si Jesus Christ, may message ba sa'yo? O nandito? Nandito ba kayo si Jesus Christ? Ay, nandito. Nandito siya ngayon. Anong message sa Jesus Christ? Kasi nandito daw. Kaya matanong natin. Anong message sa Jesus Christ? Meron ba message sa Jesus Christ? Meron. Anong message sa'yo ni Jesus Christ? Work hard. Mag-put ka ng hard work. May tuloy-tuloy lang. No? Tuloy-tuloy lang. Huwag kang mag-give up. Maging matyaga ka. Sa kung ano man yung ginagawa mo, o kung sa relationship man, sa work mo, sa hanap buhay mo, maging matyaga ka. At, mag-focus ka sa kung ano man yung ginagawa mo, kung anong pinagkakabisihan mo, sa work mo, o kung may in a relationship ka ngayon, o sa connection ninyo ng person mo, ay mag-focus ka. Pwede sa work mo din to, kung ano may hanap buhay. Ano pa yung message ni Jesus Christ sa'yo? The Empress, Ten of Swords, may nasasaktan. Sobrang nasasaktan, umiiyak. Na gusto kang mapangasawa. Ayan na yan. Yan na yan yung person mo. Yan na yung person mo na yan eh. Yan na yun. Yan na yan. Yan na siya na nga na ipaglalaban ka oh, kahit na merong challenge, mag-challenge o challenge o pipigil sa kanya o hadlang, harang o makipag-compete sa kanya o na kailangan niyang makipag laban, kailangan niya makipagbunuan, kailangan niya talagang he or she will fight for you. Ayan na yun. Yun na yung gagawin niya. Sobra siya nasasaktan. Gusto ka niya mapangasawa talaga. Umiiyak nga daw eh. Ngayon, yung tao na yan. Dahil siguro cold ka, kaya umiiyak siya. O naramdaman niya na parang wala ka ng emotion sa kanya. Pwedeng ganun. Kasi cold ka eh. Unemotional eh.
Ano pa? Isa pa. Ano po message niyo mo, Jesus Christ, sa lahat ng viewers? Minsan lang naman tayo. Four of Pentacles. Maging stable, secured. Kung ano yung meron kayo, ingatan nyo. Kunwari ay wealth nyo, pera nyo, blessings na binigay sa inyo. Ingatan nyo na hindi mawala sa inyo yung blessings, yung mga binigay na blessings sa inyo. Palagahan nyo, ingatan nyo na kung meron kayong person, huwag nyo i-taken for granted. I-keep nyo. Yung ganon, kung may karelasyon kayo ngayon, huwag nyo i-taken for granted. Dapat marunong kayo magpahalaga. Kung mag-ipon kayo, no? Maging thrifty. Ayan. Bakit mag-ipon? Mag-ipon ng ano? Pagkain, Lord Jesus Christ. Pagkain? Baka pagkain. Pagkain. Mag-ipon daw kayo ng pagkain. At pera. Pwede din, yung pera. Pagkain. Mag-ipon daw kayo ng pagkain. Bakit? Bakit dahil sa mga hindi inaasahang mangyayari? May paparating, mabilis na paparating na hindi inaasahang pangyayari. Kaya mag-ipon daw kayo ng pagkain. Paano ko lang maipon pagkain? Bigas na lang, tsaka asin. Bigas tsaka asin, guys. At least, di ba, na mag-ipon daw ng pagkain. Ibig sabihin, mag-stock ng pagkain, guys. Kahit bigas, no? Importante bigas talaga. Kasi, ano ba yun? Magkakaroon na ba ng yung basta may mga hindi inasahan, may paparating, may paparating. Mabilis na paparating to. I don't know kung ano yan. Basta, may paparating to. Mabilis na paparating. Ayaw nang tanongin kung ano yan. Yung mabilis na paparating yan. Mag-ipon to ng pagkain. Sa pera, parang pwede din. Palang eh. Pero sa pagkain, uutaw talaga sa pagkain. Pagkain. At bigas. Mag-stock ng bigas. Malaga ngayon. Ewan ko kung ano yung paparating na yun. Hindi inaasahang paparating. Na kailangan pagpreparahan ng pagkain na may imbak na pagkain. Kaya mag-ipon ng pagkain. Alam niyo namang nasa end of times na tayo. Nag-umpisa na daw ang end of the world. Umpisa pa lang ha, hindi pa yung tapos na talaga. Baka isipin ng iba dyan kasi iba, ano din eh, may pagkapilosopo ba. Ang isabihin nila ay nag-end of the world na. No, nag-umpisa pa lang. Nag-umpisa pa lang katulad nun sa LA na nag-umpisa pa lang yung pag-destroy sa mga kinreate ng tao. Diba? Malawakan yun. Like buildings, houses, sa China din. Nag-umpisa pa lang naman. Hindi naman isahan na ano yun. Ano pa po, Lord Jesus Christ, ang message mo po sa lahat ng viewers? Upright ba to? Parang palang. Yeah, it's upright. 10 of Pentacles. More clarification with this 10 of Pentacles.
Or on wealth, guys. Parang puro pentacle, no? More clarification with this. Maging empathetic sa iba yan, guys. Oh, maging empathetic sa iba. Wag kayong maging bitter sa iba siguro dyan, sa mga. Wag kayong maging bitter, maging empathetic daw kayo sa ibang tao. Maging empathetic, maging kind-hearted, maging malambot yung puso. Wag maging yung parang bitter o yung gusto nyong pigilan yung iba na, kung meron sa inyong ganyan ha, kung gusto nyong pigilan yung iba na mamuhay ng kumpleto at masagana o prosperous o masaya, na para bang yung goal, siguro may ganyan dyan sa viewers, hindi naman siguro lahat, pero merong ganyan siguro, na yun ang pinapatungkulan niya, na yung goal ay hadlangan, pigilan yung mamuhay ng kumpleto yung iba, na mamuhay ng prosperous, kumpleto, masaya at masagana yung iba. Meron po ba dyan sa mga viewers, Lord Jesus Christ, yung mga ganyan? Na gusto nilang pigilan, hadlangan, na talagang yun ang goal nila, na pigilan, hadlangan, na bitter sila sa ibang tao, sa iba, na mamuhay ng kumpleto at masaya at prosperous. Meron. At yun ang pinoproblema ng mga taong yan. Nag-iisip sila ng paraan, parang na nagkakaroon na ng anxiety, isip kasi gusto nilang hadlangan, gusto nilang pigilan. Dahil yan ang goal nila eh. Gusto nilang ayun talaga, parang pinag-initan talaga nila na para yung ibang tao, basta ganun pinag-initan nila, ewan ko kung sino, na wag mamuhay ng ganito. So hayaan daw na mamuhay ng prosperous yung iba at kumpleto at masaya. Bakit nga naman pakailangan yung buhay ng iba? Kasi umiiral yung evilness. At clarified by 7 of Wands in reverse. Inaatake nila, lalo na kung walang dipinsa. Inaatake, meron merong mga ganun, pero hindi naman lahat meron. Yun ang pinapatungkulan niya dyan. Kasi ng iba na yun, napaka-cold yung mga ganung klase ng tao, napaka-cold nila, ganun, na yung napaka-selfish at yung napaka-greedy. Ano ba yung mangyayari sa kanila, Lord Jesus Christ, sa mga ganong klase ng tao na gusto nang pigilan na mamuhay ng prosperous at masagana at kumpleto yung ibang tao? Ano bang umiral sa kanila? Greediness, selfishness, kasakiman. Ang gusto kasi nila ay gusto pati ng mga ganung tao ng control, power over others, na porket mababa yung tingin nila dun sa tao na yun, o gusto nilang lagyan ng limitation na hanggang dyan ka lang, hindi ka pwedeng masinso, mandang buhay mo, ganun sila. Because those kinds of people are real evil, Lord Jesus Christ, real evil. Hindi naman real evil. Evil lang. Ang tawag doon. Evil lang. Evil na klase ng mga tao yung ganun. So, hindi na kapagtataka na may mga ganyan tao sa panahon na yun. Kasi nasa end of times na, umpisa na yung end of the world eh. Umpisa pa lang hindi pa yan nalipol na lahat hindi pa. Nag-umpisa pa lang. Nung ano daw yan November 2024.
Ewan ko kung anong araw ng November, kasi mga November, noong 2024 pa. Kaya pagtungtong ng January, boom, yun ang nangyari sa LA, sa China, at kung ano pa yung mga nangyari sa ibang lugar. At kung ano yung mga nasa propesiya at sa revelations sa Biblia, ay may man nagaganap na, may man nangyari na. It's a sign na sa end of times na, or mag-end na ang mundo. It's a sign. May mga false prophets na din. That's why. So see. Pero, ay ako itanong kung pagbibigyan pa ba yung mga ganun tao. Siguro pag nagbago, no? Na, malamang, pagka nagrepent at nagbago, pag pinili nila yung maging mabuting tao na maging righteous o maging mabuting tao, huwag namang alam ng buhay ng iba, huwag namang harm, ay malamang sa malamang masave sila, no? Ganon. Kasi iba-iba yung tao kasi dito sa mundo to eh. 'Di ba? May sa side ng kabutihan, may sa side ng kasamaan. May sa side ng light, may sa side ng darkness. May sa side ng liwanag, may sa side ng kadiliman. Ganon. May sa side ng evil, may sa side ng good. So, ganon lang yun. Baka meron pa po Lord Jesus Christ na message ka po sa mga viewers. Ano pa po? Tingnan natin. Kasi minsan lang naman eh. Hindi daw magtatagumpay ang mga gustong mag-destroy sa peace na naniradingan. Oh yes, naniradingan na they are meant to be together. This is divinely guided. Hindi daw sila magtatagumpay. Hindi daw magtatagumpay ang mga evil na mga gustong humadlang, no? Sa niradingan na to, sa dalawang niradingan na to, sa dalawang person na to. They will be together. Oh? Hindi daw magtatagumpay ang mga evil na mga tao. Oh? Magkakaroon lang sila ng anxiety. Hindi sila magtatagumpay, hindi sila magta-triumph, hindi sila magsasucceed. Dahil kalangitan ang kalaban nila. Ikaw po bang kalaban nila, Jesus Christ? Yung mga balak ng madlang. Yes, Jesus Christ ang kalaban ng mga yan. Pag hinadlangan nila itong dalawang niradingan na to. Si Jesus Christ ang mga kalaban nila. Aggressive ata si Jesus Christ. Kasi mga evil yung mga gustong umadla na, bakit ano naman ang sa iba? Kung magsama at mamuhay ng prosperous yung dalawang tao. Kasi dahil sa evil forces sila, Lord Jesus Christ. Ganun ba yun? Hindi, gusto nilang harangan. Hindi dahil sa evil forces sila. Dahil naiinggit sila. Naiinggit sila at kita nyo, the root of all evil is inggit. Inggit talaga ang root of all evil. Oh my gosh. Madami talaga yung ngayon. Nakapanlumo at may mga ganyang klase ng tao. At hindi nagbabago. At instead na maging mabuting tao ay nagyayabang pa ng mga kasama nila na mga ginagawa nilang scheme, deceit, evil. Proud pa sila at nagyayabang pa. May mga ganun guys na nanonotice ko. So,
Ayan, si Jesus Christ ang mga kalaban nila. See? Hindi sila magtatagumpay na hadlangan kayo na bubuo ng pamilya. Yung sa nerdingan na to ha, kung sino man yung ano dyan makaresonate o makarelate ha, kung saninong reading man yan ha. You will be together ng person mo. Hindi ka nila mapipigilan. So, maaaring dun sa Ten of Pentacles na yun kanina, kayo yun na you will be together ng person mo. Hindi mapipigilan ng mga evil na mga tao. Yung mangyayari. Kasi Ten of Pentacles din at Ten of Cups. Yung mangyayari na to na you will be together kasi it is divinely guided. It's divinely guided na you will be together, magkaka-baby kayong dalawa ng person mo na yan. So, ayan. Para sa mga ganun kasing tao, yung masama ay mabuti para sa kanila. Baliktad na kasi, mabaluktot na kasi yun. Ganun po ba yun sila, Lord Jesus Christ? Baliktad sila. Kung ano yung masama, yun ang tama para sa kanila. Ganun ba yun mga yun? Ganun na nga yan sila. Ganun yung kanilang mindset, ganun yung utak nila. Napakabaluktot na nga. Yung mga ganung klase ng tao. At foolish. Baluktot talaga sila. Masama talaga sila. Ganun kasi dito sa mundo to ngayon eh. Lalo nasa end of times na to. At meron talagang sa side ng evil. Meron sa side din ng good. Ayan. Meron talaga eh. So, ano pa? Next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan. There's movement, there's action. It will be fiery, or aggressive yung person mo na ipursu ka. Parang person mo tong magte-take na action, or both of you will be together. You will take action. Hindi na kayo mapapatinga o mapapahold back o mapastuck, ganun. Maybe it's your person yung magte-take na action towards you. Lalo kung babae ka at siyang lalaki, syempre siya ang magte-take na action sa'yo. Kasi ganun talaga yun. Alangan naman na ladies first. Ano pa ang mga mangyayari next? Lord Jesus Christ, ano ba yun? Malapit na ba yun yung tutunog yung trumpet yung first trumpet ng anghel? Yung nasa Revelation. Malapit na ba yun? Hindi pa. Hindi pa naman daw. Hindi pa daw. Siguro may mga mangyayari pang yun na talaga. Bubuhos ata yung yung apoy at saka dugo na pinaghalo. Yun na yung first trumpet eh. O diba? Hindi pa naman daw. Hindi pa naman malapit yun na mangyari. Baka matagal pa. Matagal pa po ba yun mangyayari? Yung tutunog yung first trumpet ng anghel, nabubuhos yung dugo at apoy. Matagal pa daw yun. Matagal pa. Hindi pa naman agad-agad. May mga mangyayari pa yan. Bago yun. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan? If you wanna, malapit talaga yung loob niya sa'yo. Six of Cups. At home siya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo. Pure yung pagmamahal niya sa'yo. Pure love.
Nafe-feel niya talaga sa yung soul connection, na meron kayong soul connection. Ano yung love na love ka niya? Ganun mo yun? Yes, love na love ka niya, and nafe-feel ka niya talaga, nafe-feel niya yung soul connection or spiritual connection na meron kayo. Oh my gosh! So, ito na lamang guys for collective reading.